Mga sangkay, mayroon pong malaking panganib ngayon sa buong mundo at ibinalita na nga po ito ng international. So ngayon, pag-uusapan po natin mga sangkay para po malaman din po nating lahat. Alright? Anyway, bago tayo mag-umpisa, welcome po sa Sangkay World Talks kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito kasi yung balita. Ayon sa report na international, El Nino intensifies. Warming Pacific signals major climate shift. So ano ibig sabihin na ito mga sangkay? Nasa delikadong sitwasyon ng ating mundo dahil may tinatawag na El Nino. Na hindi ko alam kung ito na ba ay Super El Nino. Okay? Sa mga susunod na mga buwan. Kasi sabi ng iba mga sangkay, developing. Pero sana hindi umabot sa point na Super El Nino. Dahil nakatanto ko, napakadelikado na ito mga sangkay. Alam niyo yung effect nito? Yung effect nitong El Nino, hindi pa po yung Super El Nino. Ito pa lang, kasi ngayon nasa El Nino na daw po tayo. Mga malalakas na pag-ulan, mga malalakas na bagyo, mga matitinding pagkatuyo ng kalupaan at maging sa mga katubigan, pagkasunog ng kusa sa mga kagubatan at malalang heatwave. Kapag nangyari ito mga sangkay ng sabay-sabay sa buong mundo, anong epekto nito? Magkakaroon po ng problema pagdating sa food security. Pakinggan po natin ang balitang to. One part of the Atlantic is cooling, the rest of the planet keeps breaking heat records. Scientists are now watching two powerful forces at once. A giant cold patch in the ocean and the return of El Nino. Scientists warn the planet may be entering a more violent and unstable era. More in this report. So, binabantayan daw po ng mga scientists ito ngayon. Kasi, delikado po talaga. Kaya nga po, sa Pilipinas sana po, lahat ng mga nasa mabababang area, maghanda na po kayo. Dahil delikado po ito. Ang El Nino hindi lamang po tumutukoy sa mainit na panahon, na parang wala ng ulan, wala ng bagyo. Ang El Nino ay pag-init ng karagatan ng malala. At sa sobrang init ng karagatan sa Pacific Ocean, nagdudulot ito ng mga malalaking disaster. So yung ibang part, grabe yung heatwave, grabe yung lala ng araw, yung ibang part naman, binabagyo ng binabagyo. Ganyan po ang epekto nitong El Nino. Yan pinapakita mismo nila mga sangkay yung effect. At first glance, it looks impossible. The world is heating up. Grabe, no? Sa India po, ganyan na po ang sitwasyon doon, mga sangkay. May mga ganyan na pong nangyayari. I don't know kung India to mga sangkay, but nakaraan pa po yung India. Ganyan na po ang nangyayari, mga sangkay. Yung tipong sa sobrang init ng panahon, sa kalasada mismo, naliligo na po sila ng tubig. Ayan, no? Yet in one corner of the North Atlantic, a patch of unusually cold water refuses to warm. Scientists call it the cold blob, and some fear it may be warning that one of Earth's most important climate engines is slowing down. Nako. Pag yan nawala. Beneath the Atlantic, a vast system of ocean currents is constantly moving heat around the planet. Warm water travels north near the surface. Cold, denser water sinks and flows south deep below. The heat transported by the Atlantic meridional overturning circulation directly influences global rainfall patterns. Yon ang sinasabi po natin mga sangkay. Kaya nakakabuo sila ng mga malalakas na bagyo. Sea levels and the intensity of monsoons in regions like India. Grabe. But scientists say melting ice and increasing freshwater entering the ocean is weakening this circulation. This means less movement of heat. One possible result is
colder water collecting in parts of the North Atlantic, even while global temperatures continue rising. That is where the cold blob appears. Oceans are a critical indicator of planet's health. Cet été 2024 a été The oceans, for example, currently absorb 90% of the excess heat from the atmosphere. In other words, when we say that the Earth's average temperature is rising as a result of climate change, a major part of this temperature rise is in fact absorbed by the warming oceans. So monitoring ocean temperature is bound to be of great interest in tracking climate change. les records restent. Grabe, no? Lumalala talaga yung climate change ngayon. May mga sabi pa nga mga sangkay na by 2030, possible daw po na hindi na pumahabol ng buong mundo itong pagbabago ng klima ng ating panahon. So, ano ibig sabihin nun? Yung mga bagyo ay magiging abnormal na yung lakas. Yung init ng panahon, magiging abnormal na rin po yung init. Sobrang malala na daw po. Tapos, irreversible na. So, ito po yung mabigat na sitwasyon ngayon ng ating planeta na kailangan paghandaan, especially dito sa ating bansa. Kasi daanan po tayo ng mga bagyo, mainit din po ang ating bansa. So, napaka-critical mga sangkay. Now add another force, El Nino. Ito na yung El Nino. El Nino occurs when Pacific waters warm, altering winds and weather worldwide. It can bring hotter temperatures, heat waves, drought, and heavy rain. Yan. Yan po yung effect niya mga sangkay. Ganyan po ka-delikado. In South Asia, it may weaken monsoons and disrupt rainfall as the world faces record heat and warmer oceans. The collision of a failing Atlantic current and a hyperactive Pacific El Nino means the buffers are gone. Earth's climate system is no longer just warming, it is destabilizing. Grabe, destabilizing. No? Yan daw pong sitwasyon ng ating planeta ngayon. Grabe itong sitwasyon. So, naway paghandaan po ito ng marami, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Delikado kasi ang pwesto ng ating bansa na mismong daraanan po tayo ng mga bagyo ng mga malalakas. No? Kaya sana yung mga local officials, maging yung mga barangay captain, paghandaan na po ito ngayon pa lang. Kasi nasa El Nino stage na po tayo. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.